gusto ko na tuloy maniwala, gusto ko na tuloy maniwala na ikaw ay talagang hinire ni Marcos para mag-troll. Para bumanat sa mga bumabanat sa gobyerno. Yan ba talaga ang job description mo? O sadyang magaspang ka lang talaga? Hindi kasi 'di ba nakita nyo naman yung ginagawa niya, yung kumakalat, yung nagte-trendy na nagwawarla siya. Di nagwawarla siya dun sa isang presinto, 'di ba? Na kesyo pinagmalandakan niya, "Oh, taga-ABS-CBN ako." Feeling entitled. Kaya natin to, sino tong chief of staff na to. Para malaman natin, kasi ayaw umamin ni PNP Chief Marbil na siya yan eh. Kahit sinabi na nung kanyang tao na si Chief. Sinabi na nung tao niya eh. Ayan na-booking sila dyan eh. Nadulas eh, sabi si Chief. Hindi nila alam, naka-video sila, may camera. Ang lupit mo, Castro. Ang lupit mo, vlogger Castro. Kasi nandyan ka para ho sabihin mo ang mga good news at mga proyekto ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Partikular na ho yung mga partikular na ginagawa ni Marcos. Pero ano ginawa mo? May sarili kang mensahe. Diba, may sarili kang mensahe. Ayan ang sarili mong mensahe. Natin, sino sa kanilang dalawa ang unang masisibak? Sige na, pustahan tayo dyan. Sino sa kanilang unang dalawa? Si Marbil o itong si vlogger Castro na nasa Malacanang? Sino po? Pag-uusapan naman po natin itong nangyayari sa ating bayan. Tila ho nagpapatupad na ho ng diktadorya o di kaya ng martial law ang Malacanang. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kasi alam nyo mga kababayan, yung mga nangyayari sa lipunan natin ngayon, itong mga past few days, ay makikita mo talaga na merong senyalis ho ng martial law o meron ng senyalis ng pagiging diktador, ika nga. Bakit ho martial law? Kasi parang dinadaanan na ho yung batas eh. Para ho bagang binabaliwala na ho yung batas. Kaya ngayon, makikita ho natin sa mga pronouncement po ng Malacanang at mga ginagawa ho nito ay tila parang mga diktador na ho. Bakit ho kanyo? Papaliwanag ho natin. Baka sabihin ninyo, nag-iimbento lang si Banat Bay. Hindi ho ako nag-iimbento. Ipapakita ko sa inyo at para makita ninyo ano ba talaga nangyayari ngayon. Kasi sa mga speech o sa mga press con ng ating mga opisyal sa Malacanang, tila ganun na ang ginagawa nila. Okay, panoorin po natin ito at i-reactionan ho natin ito. Matinding-matindi ho ito mga binitawan na naman ho ng walang iba kundi ang reyna ng palengke. Walang iba ho ang official vlogger ng Malacanang. Pasok. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon. Sa pagpunta niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatang ito, protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao nga ipakita ang ilahan, ang ilahan, kasuko, naman tay constitution. Ayan ang ganda na sinabi dito. Karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit sa constitutional protected and freedom of speech and expression. Karapatan ng tao ipakita ang kanilang galit. Okay, yan ang sinabi niya. Karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Protected freedom of speech and expression sa ato ang gason. So, saktora nga mahibalan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa
pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Eto ha, antindi nito ha. Meron para sa presidente, meron sariling mensahe yung presidente. May sarili din siyang mensahe. Ang lupit mo, Castro. Ang lupit mo, vlogger Castro. Kasi nandyan ka para ho sabihin mo ang mga good news at mga proyekto ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Particular na ho yung mga particular na ginagawa ni Marcos. Pero ano ginawa mo? May sarili kang mensahe. Diba may sarili kang mensahe? Ayan ang sarili mong mensahe. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ang labo naman nung dapat nang kumilos. Ang linaw ho ng sinabi ni VP Sara Duterte. Pinulit-ulit ko pa. Karapatan ng tao na naayon. Ito linaw. Ayan ulitin ko ha. Para lang ayan karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit kasi constitutional protected ang freedom of speech and expression. Ano ang karapatan ng mga tao? Ipakita ang kanilang galit. Kaya ang kanilang dismaya, pagiging dismayado sa mga nangyayari sa gobyerno. Paano sinasabi mong gustong destabilize ang government? Ang layo ho nun. Sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Fake news yan. Fake news yan. Kasi Madam Vlogger, kung maraming galit nung panahon ni PRRD, yung mga kriminal yun. Galit na galit po sila dahil nawalan sila ng negosyo, nabawasan ang kita nila, at yung ibang mga kasama nila, dead ball. Yun yung mga galit. Pero ngayon, ang mga galit, sino yung mga yun? Yung mga gutom. Sino yung mga galit ngayon? Yung mga hindi makapagpagamot dahil sa kulang-kulang na budget. 'Di ba? Yan yung mga galit ngayon. Yung mga galit ngayon, yung mga naaabuso ng ating mga kapulisan na hinahayaan lamang ng ilang mga PNP officials. Yan yung mga galit, 'di ba? So, mali po ba yun? Naayon sa ating batas. Ito ay karapatan ng tao. As a matter of fact, I will quote to you verbatim, ha? Word for word, Section 4 of the Bill of Rights, Article 3, 1987 Philippine Constitution. Ano sabi dito, ha? No law, walang batas, shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Diba? Yan daw ay meron daw tayong karapatan na ating mag-assemble, sabihin magsama-sama. I-petition ng gobyerno sa kanilang redress of grievances. Ito papatranslate natin ng Tagalog para mas malinaw ho. 'Di ba? Ano po ba yung ibig niyan sabihin? Narito ang salin sa Tagalog. Ayan, meron tayong sekretary dito. Walang batas na ipapasa maglilimita sa kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag o pamamahayag o sa karapatan ng mamamayan na mapayapang magtipon, magpetisyon sa pamahalaan upang iwasto ang mga hinaing. Mga hinaing po nila, 'di ba? Yung hinaing na 'yon kasama na ho doon yung galit ng mamamayan. Bakit po ba galit ang mamamayan? Linawin natin para sa mas malinaw na usapin. Kasalanan po ba na engganyohin ng ating Vice Presidente na ilabas ng mga kababayan natin ang kanilang galit sa gobyerno? Bakit kayo hindi magagalit? Nabudol sila. Ang pangako ng Presidente, 20 pesos na bigas. Ano nangyari? 20 pesos kada piraso ng kamatis, minsan 40.
Hindi ka ba magagalit nun? Di ba? Eh, ano pa naman tayo? We are a rice nation, ika nga. We cannot live without rice, di ba? We can live without boyfriend and girlfriend, but we cannot live without rice. Napakahirap. Sa Pilipinas, napakahirap mag-diet kasi talagang lahat ng bagay hindi kumpleto. Subukan mo kumain ng sinigang na walang rice. Hindi, at least sa ibang bansa, di ba? Pagka sinabi mong soup lang talaga. Soup, di ba? Sa Pilipinas, hindi pwede yung soup. Pag sinabi mong may sabaw, kailangan may rice yan, matik yan. May rice yan at may patis. Subukan mong kumain ng longganisa na walang rice. Kaya talaga nakaka-high blood kung yung bigas, 20 pesos hindi natupad. At marami sa ating mga kababayan, kaya binoto si Marcos ay dahil dyan sa 20 pesos kada kada kilo ng bigas. Ayan ang talagang kanilang pinanghawakan. Tapos bigla kayong babawi. Hindi, pangarap lang yan. Ba't mo sasabihin yung pangarap? Hindi, ako ito yung sinasabi niyong pangarap lang yan nung nakaraang election. Bakit mo sasabihin yung pangarap lang yan? Kung pangarap lang yan, hindi mo sasabihin yan sa kampanya. Kaya mo nga pinapangarap yan kasi ibig sabihin, gagawin mo po yan pag ikaw ay nanalo. Anong pangarap lang? Anak kayo ng wewe, oo. Hindi pwede yun. Di ba? Hindi pwede yung pangarap lang. Ano pa? Ikakagalit mo sa Pilipinas. Yung criminality, kaliwat kanan. Nakikita nyo naman po ang criminality sa ating bayan, kaliwat kanan po. At mga bata na. At alam mo, kakaiba pag pinanunood ko yung mga, ngayon, as in minor, ang mga kriminal. Hindi lamang po. Hindi nga lang sa news. Mantakin mo sa social media. Kaliwat kanan ang nagvi-video na sila po ay nagsasyabu. Hindi may kakagalit yun. Kung ikaw may anak ka na siyempre gusto mo uuwi galing sa paaralan ng safety, di ba? Maayos, uuwing peaceful. Tapos mababalitaan mo na lang may bumastos na addict dyan sa labas. Merong muntikan ng dumukot na addict sa labas. Kasi nga addict Hindi nyo napapansin, dumadami na naman yung sintu-sintu sa karsada. Hindi nyo napapansin yun? Ang dami na naman yung palakad-lakad sa karsada na sintu-sinto. Hindi yung sintu-sintu yun mentally Baka akala ninyo sintu-sintu yun mentally. Marami doon mga yun kaya nag-hallucinate na dahil sabog. Sabog, wasak na ang utak ng shabu. Di ba? Kasi tandaan ninyo, nakakasira ng utak po yan shabu. Yun po ang nangyayari dyan. So, mga kababayan, hindi ho biro yung nangyayaring criminality sa ating Pilipinas. At involved kahit mga pulis na ngayon. Bakit tuka nyo? Pambihira. Yung PNP chip natin, sabihin ba naman? Alam mo, yung mga droga na yan, hindi naman yan. Hindi naman dahil sa ginusto nila yan. Dahil gano'n lang kailangan nila part of their work. Tapos, anong gusto mo? Matuwa pa kami at hindi kami magalit? Okay Okay yung PNP chip namin Cool pre, cool. Cool yan pre, cool. Gusto namin yan pre. Maayos yan. Gusto namin yan. Yung hindi kami pakikialaman sa aming gagawin. Ayos yan brad, ayos. Gusto nyo ba yung matuwa pa kami? Dahil kaliwat kanan ng krimen sa karsada, kaliwat kanan ng binabaril sa kalsada. Gusto nyo matuwa? Tuloy natin. O parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa... Bakit ka, ma'am, nagtatanong ng ganyan? Para kang vlogger. Meron po bang link? Alam mo, kung si PNP Chief Marbil ang the worst PNP Chief, etong si Yusek, Yusek Castro, ang pinaka-worst. Worst ka pa. Ang pinaka-malalang press official ng ating bayan. Mantakin mo, magtatanong siya na parang vlogger, hindi ka sigurado. Style ng mga vlogger yan Tsaka ng mga media yan Yeah? Pero para sa'yo, hindi ka dapat ganyan.
Ito ba ay may link sa destabilization? Alam mo, gusto ko na tuloy maniwala. Gusto ko na tuloy maniwala na ikaw ay talagang hinire ni Marcos para mag-troll. Para bumanat sa mga bumabanat sa gobyerno. Yan ba talaga ang job description mo? O sadyang magaspang ka lang talaga? Hindi kasi 'di ba nakita nyo naman yung ginagawa niya, yung kumakalat, yung nagte-trendy na nagwawarla siya. Nagwawarla siya dun sa isang presinto, 'di ba? Na kesyo pinagmalandakan niya, "Oh, taga-ABS-CBN ako." Feeling entitled. 'Di ba? Bakit yung ito? Hindi, alam mo, sabi niya kasi, meron siya sinabi, tinanong siya tungkol dun sa nagba-viral niyang lumang video na yun. Tapos tinanong, sabi niya, kung ito mangyari, o kaya parang ang sinasabi ni Yusek Castro, uulitin ko ito, hindi ko ito pinagsisisihan. Kung mangyari uli yung sitwasyon na yun, uulitin ko ito. Abay, proud pa siya. Proud pa siya, nag-iskandalo siya. Diba? Alam mo, maybe you are fighting right. Tama ang pinaglalaban mo. Pero hindi ka mag-iskandalo. Sino lang yung kalaban mo dun? Sabihin na nating totoo yung sinasabi mo na hinuli ng walang warrant. Okay? Sabihin mo na. Sabihin na natin totoo yung sinasabi mong yon. Pero kailangan mo mag-iskandalo? Abogado ka, professional ka. Hindi. Nakita mo si Torion? Binababoy na yung KOJC. Mali-mali na yung pinapaba. Mantakin mo ito, ha? Mantakin mo ito. Simple as this. Yung warrant, wala sa Pasig. Pasig ang address. Pero sinerve sa KOJC Davao. Doon pa lang sabit na. Nagwarla ho ba si Torion? Bumula ba yung bibig niya katulad ng pagbula ng bibig mo doon sa presinto? Figuratively. Hindi bumula yung bibig mo. Hindi, di ba? Ibig sabihin, maging professional ka naman. Tapos ganyan sasabihin mo, hindi, kung kakailanganin pa at kung mangyayari pa yung sitwasyon, uulitin mo pa. Proud ka talaga na palingkera ka. How come? Hindi, I understand kung sasabihin niya, nung panahon na yun, medyo may dagsa ng damdamin ko. Medyo, ang aking damdamin noon ay dahil sa pangyayari. Pagpasensya nyo na, ganyan-ganyan. Dala lang ng damdamin. Maintindihan ko pa eh. Pero sasabihin mo pang, kung may pagkakataon na mangyari ulitin ko yun. Mr. Marcos, ano ba itong nilagay mo? Sabit-sabit? Ano ba itong klaseng press secretary inilagay mo? Hindi tama yung mga ganyan eh, di ba? Ay nako, pambira. Sinasabing destabilization. At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Wala. Sandali. Fake news ka eh. Wala naman sinasabi si Vice President Sara Duterte na dapat nang kumilos ang taong bayan. Wala sinasabing ganun. Saan mo nakuha yun? At lalong wala naman sinasabi si Pangulong Duterte na dapat kumilos. Alam mo, yung mag-ama na yan, napakaano niyan, pagdating sa batas. Never sila, alam mo, they can. Sa totoo lang, kayang-kaya nila mag-declare ng separation ng Mindanao at sa Luzon. Maraming susunod sa kanila. Kasi imbierna ng mga taga Mindanao sa ginagawa nitong gobyerno to. Pero hindi nila ginagawa yun. Diba? Kung magsalita man sila, ayun ay may halong may halong hindi naman pagbabantaan tawag doon. May halong katotohanan lang na grievances, reklamo ika nga. Yun ang damdamin ng mga taga Mindanao. Hindi lalabas lang nila. 'Di ba? Pero wala o silang sinabi kahit kailan na magsama-sama na tayo para yun na sinasabi nito eh. Napaka-fake news mo. Nandiyan ka pa man din. Ang dami ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ayan. Alam mo, matindi talaga. Alam mo, kaya naisip ko talaga na dun sa, di ba, sa title natin, mukha talagang eto ho ay
pagpapahiwatig na may martial law. Hindi man nila sinasabi, hindi man na nila dinideclare, hindi man po nila sinasabi lantaran na diktador kami. Pero yung ganitong klaseng pagsasalita, parang nagdideklara ka na wag kang dahil you will be linked into a sedition. 'Di ba? Parang ganoon Yun na kaya nga yung balita, ganoon ang dating na parang ang dating yung pananalita ni VP Sara Duterte ay maaaring kasuhan ng sedition. Maaaring iugnay sa sedition o inciting to sedition. Parang ganoon 'di ba? So, ibig bang sabihin na yung sa sinabi ni VP Sara Duterte wherein that is really part of the law. That is part of our right na nasa konstitusyon po natin 'yan, 'di ba? To peacefully assemble and petition the government for redress of grievances. Yan ay parte ng ating konstitusyon na inuulit lamang ni VP Sara Duterte. Tapos sasabihin ninyo na parang may pagbabanta kayo. Nako, ano na yan? Hindi maganda yan. Galing sa pangalawang pinakamataas na posisyon. And then, yan ba ay maaaring i-link sa sedition? May pagtanong Parang may pagbantaan dating Tama, mali. Hindi ako nagtatanong lang, di ba? Napaka-obvious naman na meron kayong pinalalabas na, hoy, easy lang. Baka anuhan namin kayo, ha? Parang ganun Di ba? Tapos, eto matindi pa ito. Aside from that, ito pa yung isang balita na mainit din ngayon. Aba, yung PNP chief parang may sariling batas. Hindi parang may sariling batas. Dahil nga naman, sandali, hindi pwedeng presidente, vice president, senate president, speaker of the house, and chief justice lang ang pwedeng dumaan. Dapat pati ang PNP chief. Parang ganun dumaan doon sa busway. Alam naman natin, itong iskandalo na ginagawa nito ni PNP chief. Iginit ni PNP Chief Romel Marbil na mayroon umanong memo na pumapayag sa pagdaan sa EDSA busway ng mga marked vehicle ng pulisya tuwing may emergency. Kasama ba riyan ang meeting o yung pagpupulong? Ang sabi ng memo ng Highway Patrol Group at ng Palasyo sa pagtutok ni Joseph Moro. Gusto makausap ng PNP ang Transportation Department kung pwedeng payagan ang mga emergency unit ng PNP sa EDSA busway. Kasunod yan ang pagsita sa convoy na dumaan sa busway na ayon sa bumabang pulis ay maghahatid sa PNP chief. Sabi ko nga, there's an emergency. There's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Meron na po. Ito, isang halimbawa pa ito ng pagiging diktador o kasi parang may sarili siyang batas. There is a law. Pag emergency, may karapatan kami. May memo ganun. Some memo already that if you can, the PNP in marked vehicles, you can use po yung bus lane. Marked vehicles po ba yung sa inyo? Hindi, kasi when you say marked vehicles, government vehicles, nakita natin yung plaka private. Oo, yung HPG. Ang palpak nga Ang pinatikitan, ang bumalik para matikitan ay yung HPG. Hindi yung private vehicle. Dapat yung private vehicle. Tama ka, marked vehicle. Asan ang marked vehicle doon? Yung dalawang SUV na yun, hindi marked vehicle yun. Wala nakasulat doon. 'Di ba? As a matter of fact, sinitay mo yung mga dating PSPG na dumadaan dyan na may ini-escort, may binabantayan silang mga VIP. Sinita mo kasi naglagay ng PNP logo doon sa kanilang private vehicle. Na ang sakay naman, mga pulis din. Sinita mo yun. Naalala ko yun. Naalala ko talaga yun. Tapos this time, okay na pag ikaw. Hindi, mark na yan. Mark vehicle na yan. Ayun ay senyales ng parang may pagkadiktador. Na parang, pag sinabi ko, mark vehicle yan. Ako magsasabi. Kasi akong pinuno So, anong tawag mo dun, sir? Kasi remember, you are PNP chief. Ikaw ay tagapagpatupad ng batas.
hindi tagagawa ng batas. Sana nga kung nagagawa mo yung tagapagpatupad, hindi mo nga nagagawa. Tagapaglabag ng batas ang nangyayari. Di ba? Emergency, that's a given fact. Ang sinasabi niyang emergency ay emergency meeting aniya sa krame. Yung po meeting because there's an operation. Noong 2023, nilinaw ng memorandum ng DOTR sa MMDA na So yung meeting daw, yun daw yung emergency. Sana all. Sana all may meeting na emergency. Na ganun ka-meeting emergency. bukod sa mga pinapayagang bus, pwede rin sa busway ang 5 pinakamatataas na opisyal sa gobyerno. Gayon din ang mga on-duty na mga ambulansya, truck ng bumbero at mga sasakyan ng PNP. Walang nabanggit na emergency. Ang memo ng Highway Patrol Unit ng PNP naman ang naglinaw sa kung ano ang itinuturing ng pulisya na on-duty. Ito aniya ay yung mga sasakyang may marka ng PNP na rumiresponde sa ongoing na law enforcement at security operations. Pati paghabol sa mga kriminal o hot for... May inahabol daw na kriminal. Asan yung kriminal doon? Doon sa inahabol ninyo. Asan? Nahuli nyo? Operation at rumiresponde para pangalagaan ng seguridad pampubliko sa panahon ng sakuna. Eto, patay tayo dyan. Dinagdagan pa ng sarili. Iba pang emergency. Para talaga makalusot no? Iba pang emergency. Ayos din kayo, no? Para pwedeng sumit dyan. Ito pala naman meron naman palang memo. Ano itong memo na to? Iba pang emergency. Ang lupit nyo. Kanino galing yan? Highway Patrol. Hindi galing sa SAIC yan, ha? O yung DOTR na siyang namumuno ng busway. Tandaan niyo, may kanya-kanyang papel po yan, ha? May kanya-kanyang papel po yan. Yung busway na yan, pag jurisdiction yan ng DOTR SAIC. Okay? Etong memo na sinasabi, memo ng Regional Highway Patrol Unit. Okay? Ano ba yung definition ng on-call? PNP na vehicle na on-call. Yan yon. Kasi ito si Marbil, minimix niya Yan daw yung memo doon sa DOTR SAIC. Walang ganun. Sinasabi na nga ng meron na nga na walang ganung memo. Ito yung sinasabi mo ay yung sino ba yung tinatawag na on-call? Ayan, ito po yung mga on-call na yan. 'Di ba po? Rumiresponde sa law enforcement at security. Ayan, at yung panghuli, pinakamalupit, iba pang emergency. Sino magde-define yan? Kami. O edi kayo na batas. Gago! Di ba? Kayo na pala ang batas ngayon. Di ba? Sila na ang batas. At iba pang mga emergency. Dagdag pa nito, bawal sa busway yung mga PNP marked vehicle na ginagamit para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting. Ayan, no? Bawal. Ahensya. Hinihingan pa namin ng panig si General Marbil, PNP at DOTR SAIC. Ano sabi? Na ginagamit. The PNP marked vehicle task purportedly for administrative duties such as attending meetings to other agency and other relatives and relative activity are restricted from using the busway. Pinapayagan o hindi pinapayagan? Sige nga, ako ay nagtatanong lang. Pinapayagan po ba o hindi pinapayagan ang mga meeting? Galing na po sa sa memo ng Regional Highway Patrol. Pinapayagan po ba o hindi? Depende. Ano depende? Depende kay Marbil yun. Depende sa kanya yun. Wala na sa'yo yun, Banat Bay. At saka, tandaan mo, Highway Patrol is under the PNP. And the head of the PNP is PNP Chief Marbil. I therefore conclude that the memo of the Regional Highway Patrol Group is superseded by the PNP Chief. Therefore, the PNP Chief will always right. Even if he is wrong. Para palang asawa ito, no? Diba, meron tayong mga nakikitang ganun na rule in the house. The wife is always right.
Rule number 2, if the husband is right, proceed to rule number 1. Di ba? Para palang ganun ang datingan ni Marbil dito. Kahit na may memo na nakasulat dyan, attending meetings to other agencies and other related activity are restricted from using the busway. Ito malinaw PNP mark vehicle. PNP mark vehicle. Kahit pa ikaw ay isang PNP mark vehicle, pag ikaw ay a-attend lang ng meeting sa ibang agency o other activities are restricted from using the busway. Di ba? So, ibig sabihin, kahit ikaw ay markado, kahit ba yan ay police mobile, basta pupunta ka lang sa meeting and other activities. So, ano ibig sabihin? Talagang yung emergency ay yung matter of life and death. O kaya may kriminal na hinahabol, di ba? Meron talagang operasyong hinahabol, may hinostage sa lugar na ito at kailangan puntahan kagad. Yan, di ba? Yung pwede yun. Pero yung basta lang dadaan dyan kasi may meeting, kahit marked vehicle ka pa. So ano na masasabi mo, PNP chief? Nga ka dito. So ito yung mga, kasi tanda natin pinapakita ko sa inyo kung papaano nagiging diktador na itong gobyerno na ito. Ibig sabihin ng diktador, kung ano yung gusto ng pinuno, yun na yung batas. Para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting sa ibang ahensya, hinihingan pa namin ng panig si General Marbil, PNP at DOTR SAIC. Wala pa ring update sa binanggit ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na pagpapaimbestiga sa insidente. Pero sabi ng Malacanang ngayon kung totoo mang pinapayagan ang mga emergency, dapat lamang po ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. Dagdag pa ng palasyo, kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Ayun, sa GMA Integrated News, Joseph Moro. Tanungin natin, sino sa kanilang dalawa ang unang masisibak? Sige na, pustahan tayo dyan, Pustahan talaga. Hindi. Pustahan lang. Laro-laro lang. Wala namang perang involved. Pustahan lang. Sino unang masisibak sa kanilang dalawa? O sino unang magre-resign? Huwag na natin sabihin masisibak. Magre-resign na lang. Sino sa kanilang unang dalawa? Si Marbil o itong si Vlogger Castro na nasa Malacanang? Sino po? Sagot nyo siya sa baba. Isulat ninyo. Number 1, Marbil. Number 2, si Vlogger Yusek Castro. Sino sa kanilang dalawa ang unang masisibak o di kaya magre-resign? Sino doon sa dalawa? 1 or 2? Pili na kayo. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding. Yan ang ganyan pag mga game show, di ba? Sige na, sagot na. Tagal nyo sumagot Pag umabot kayo dito sa video na to, kailangan kayo sumagot. Hindi pwede yung nakikiano lang kayo, join. Sagot-sagot din, ha? Okay. Ayan. Ito pa. Malupit. Ito nga. Ay, may isa pang memo. Ito pa kasi isang memo, mga kababayan, ha? Aside from, bakit ko sinabing nagiging diktador na ba ang Malacanang? Ay dahil sa una, mga pahayag ni Vlogger Yusek Castro. At sa pangalawa naman ay yung sinasabi ni PNP Chief Marbil na memo na pinapayagan siya. Memo na pinapayagan siya talaga. Siya lang, At etong pangatlo. Ano itong pangatlo na ito? Na may memo na nag-uutos sa lahat ng regional offices, especially yung mga general, mga RD, mga regional director, sila huy inutusan ng kataas-taasang Panginoon sa PNP. Na si Panginoon nila yan Sunod-sunuran sila dyan Si PNP Marbil, merong inuutos daw. Ano itong iutos na ito? Na ibahin yung usapan.
Wag nyo nang anuhin. Pag tinanong kayo ng tungkol dito sa bus lane, ibahin yung usapan. Ha? Ang gawin yung usapan ay tungkol sa bigas. Diba? O kaya tungkol sa ginto. Ganun yung ginawa ni nung hindi masagot ni vlogger Yusek Castro, yung sinagot niya. Ano sagot niya? Hindi, wag na tayo magbago ng usapan. Hindi yung usapan dito yung kung naging marahas ba o hindi tama yung ginawa sa KOJC. Yan yung tinanong sa kanya. Ano sagot niya? Hindi, wag tayo mag-iba usapan. Pag-usapan natin yung gold. Kasi nga hindi niya masagot. So diversion ang ginawa. Ngayon, eto na naman. Mukhang meron diversion na inuutos etong si PNP chief. Eto, panoorin nyo ha. Maring itinanggi ng PNP Public Information Office sa Campo Crame ang umunoy pagsisikap nilang ilihis ang isyu ng iligal na paggamit ng EDSA busway ng convoy na sinasabing sinakyan ni Chief PNP General Romel Marbil. Pero sa kabila nito, isang PNP memorandum naman ang kumakalat sa social media na nag-uutos umano sa lahat ng police regional officers na pigilan ang diskusyon patungkol sa kontrobersya at gamitin ang iba't ibang estratehiya para pahupain ang usapin. Narito ang balita ni Paul Montibon. Paul Montibon! Habang lumalalim ang kontrobersiyang ito, isang tanong ang nangingibabaw. May pagtatangka nga bang itago ang katotohanan o isa lamang ito sa panibagong pagsubok sa kredibilidad ng pambansang pulisya? Batay sa lumabas na memo, inatasan ang lahat ng commander ng PNP na huwag magsalita hinggil sa issue at tanging ang Public Information Office ng Campo Crame lamang ang pwedeng sumagot sa mga katanungan. Kasama rin sa mga inatasang hakbang ang paggamit ng lahat ng PNP resources sa ilalim ng PICA-G para i-overshadow ang kontrobersiya at limitahan ang negatibong epekto nito sa reputasyon ni Chief PNP Marbil. Bukod dito, inutusan din ang lahat ng police regional offices na maglabas ng sunod-sunod na accomplishments upang itulak sa sideline ang issue. Ayon sa dokumento, tatagal ang kautusan hanggang Marso 5, 2025 o hanggat hindi pa humuhupa ang kontrobersiya. Matatandaang naging sentro ng kontrobersiya ang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 25, taong 2020. Si Chief, sino kaya ito? Dapat may mag-research Malaman natin kung kaninong tauhan to. Malalaman yan Imposible hindi malaman yan. Kilala yan ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 20. Yan. Sino kaya itong mamang to? Dapat hanapin itong mamang to kung sino ito. At ano ang trabaho niya? Kasi siya yung nagsasabi, siya yung parang pinuno parang pinaka chief of staff ang datingan Hanapin kaya natin to, sino tong chief of staff na to. Para malaman natin, kasi ayaw umamin ni PNP Chief Marbil na siya yan Kahit sinabi na nung kanyang tao na si Chief. Sinabi na nung tao niya Ayan na-booking sila dyan nadulas sabi si Chief. Hindi nila alam, naka-video sila, may camera. Hindi siguro nakita nila yung body cam, di ba? 5 taong 2025, sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayan sana may mag-check din sa LTO nung plaka. Di ba? At iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabing meeting, nilinaw niyang hindi niya binigyan ng basbas si Marbil o sino mang opisyal para lumabag sa batas trapiko. Samantala, nanghingan naman ng reaksyon ng PNP Public Information Office hinggil sa lumabas na memorandum, iginiit nilang walang katotohanan ang umunoy plano nilang manipulahin ang impormasyon. Sa huli, walang katotohanang manipulahin ang kanilang impormasyon. Pero hindi nila sinagot. Kasi ito yung ito yung lumalabas na PCADG shall mobilize its resource to overshadow the issue, redirect public attention. Naku, grabe mitigate any further impact for the chief PNP and the organization. Di ba? So, pero alam mo, magtataka ka, mga kababayan.
Ang tahimik ng Makatay Black, ha? Mantakin mo, ha? Makatay Black, hindi sila nagsasalita tungkol dito. O yung mga supposedly galit sa pulis. Bakit kaya, no? Hindi tayo galit sa pulis, ha? Dahil ba kaya tayo sasalita? Hindi, ito itinatama lang natin. Kasi, nakakagalit ito. This is so unfair. This is so unfair to us na pati ito, isipin mo, yung mga ambulansya na walang sakay na may sakit, di ba? O karga-kargang pasyente, inuhuli. Kasi tandaan natin, maraming purpose yung ambulansya. Pwede namang walang sakay, papunta siya doon sa merong nanganganib na buhay. O kaya ililipat mula sa ospital na ito, papunta sa isang ospital. Pwedeng ganun eh. Kasi may mga ospital hindi kaya. So, para ma-travel yan na nasa jurisdiction pa rin ng ospital, yung mga ospital, yung ambulansya nila, kukunin, bibit-bitin mula dito sa isang ospital, dadalhin doon sa isang merong mga procedure na kayang gawin ng isang ospital. So yung 'di ba, yung ambulansya na yun, maaaring walang sakay. Yun emergency yun, pero hindi pinapayagan nga. Pangalawa, yung maaaring merong may dala-dala mga organs, 'di ba? Na kailangan mabilis ma-transport. Bakit hindi rin pinapayagan yun? Kasi stricto nga tong SAIC, 'di ba? Tapos etong PNP chief, hindi, may meeting ako. Pwede po ba yun? Tapos, para lang mabago ang usapin, uutusan niya. Inuutusan niya. Ito, sa statement na yan, inuutusan niya, di umano. Etong lahat ng regional offices na, i-overshadow o maghanap ng ibang issue. Redirect public attention and mitigate any further, 'di ba? Notice or further notice impact. Hindi ko alam yung further yung nakasunod doon. Pero i-redirect, ibig sabihin nung tutusan na iba na pag-usapan, gumawa kayo. Ito nga, to be implemented for 1 week para mapatay talaga yung issue. 'Di ba? Although siyempre, ang sasabihin, itatanggi po yan. Itatanggi po yan ng PNP. Natural. Pwede bang aminin ng PNP yan? Pwede bang aminin ni Marbil? Yung pagdaan nga niya, hindi niya inamin. Yan pa kaya? Hindi. Simple logic, mga kababayan. Yung pagdaan nga ni PNP chief, hindi niya inamin. Kahit booking na po siya, hindi niya po inamin. Ito pa kaya aaminin niya? Ano sa tingin nyo? Hindi, ako nagtatanong lang, Sa tingin nyo, aaminin niya to? I don't think so. People in the house. Diba? Imposible yung aminin niya ito. Kaya mga kababayan, ito yung mga bagay na nagpapatunay na talagang meron ata talagang diktador na nangyayari sa ating bayan. D5. Sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary sa lumabas na memorandum, magmasid, magbanta. Ayan, okay. So yan po yung dahilan kung bakit ang ating pinag-uusapan natin ngayon ay tila meron na talagang dictatorship na nagaganap sa Pilipinas. When you say dictatorship, binabali na po yung batas para sila ang masunod. Binabali na po yung batas para yung mga mali ay maitama. At higit sa lahat, pinipigilan na po yung tao na maglabas ng kanilang saloobin. Paano sa pamamagitan ng pananakot? Although it was arranged, it was parang naibigkas ito ng patanong. Pero halatang-halata na gusto nilang magkaroon ng fear among the people by saying, eto kayang statement ni VP Sara Duterte ay maaaring malink sa inciting to sedition or sedition. May ganun di ba? Paano magiging inciting to sedition kung sinabi lang ni VP Sara Duterte yung mismong nakasulat sa batas? Di ba? Ano nakasulat sa batas? Na mag-redress of grievances.
O maaari tayong ilabas ang saloobin natin at magalit sa gobyerno. Wala naman po sinabing magrebelde sa gobyerno. Iba po yung magalit sa gobyerno, ilabas natin ang sama ng loob natin. Karapatan ho natin yan. Why? Nasa konstitusyon din natin. Ang kapangyarihan ng lahat ng nasa authority emanates from the people. Tayo dapat ang nasusunod. Tayo dapat ang sinusunod. Tayo dapat po ang may karapatan. Hindi ho ang pamahalaan na mali-mali na ang ginagawa. Oo, pag mali ang ginawa natin, dapat to itong panagutin sa batas. Tama, agree ako dun. Anything that we do must be guided by our law. Kaya nga dapat maingat tayo. Maingat tayo mga kababayan. Ako paulit-ulit ko sinasabi at ng aking grupo. Tayo ay magreklamo, tayo ay magalit sa gobyerno, pero hindi tayo hahawak ng armas o di kaya magre-rebelde o susugod at magde-declare ng kung ano-ano. Basta tayo, karapatan lang natin yung ilabas ang ating saloobin. Ilabas ang ating pagpuna sa gobyerno. Ito ay ating duty bilang mamamayang Pilipino na pudahin ang mga mali na nakikita natin. Magalit tayo sa mga mali. Walang problema ho dyan. Diba? Kanina nga ho, sinabi ko kanina, i-google ko lang ha. Yung sinabi ko kanina sa sa aking programa, sa aming programa sa SMNI na napakagandang bersikulo sabi dito. Dito to, maganda ho itong bersikulo na ito ha. Ito, ang sabi dito sa Ephesians 4 verse 26. Ha? Sabi dito, be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger. Diba? Bakit kaya sinabi yun ng Biblia na ito isang, hindi ho ito suggestion. Ito po ay kautusan. Ito po ay sinasabi sa atin na be angry. It's okay to be angry because you have emotions. But in your anger, do not sin. Ibig sabihin, your anger should be controlled. Importante ho yan ha, para maintindihan natin. Walang masamang magalit. Pero dapat we do not sin. Magalit tayo sa mga maling nangyayari. Pero wag ho na yung maninira ng mga batas o disobey ng mga batas. Pero pwede tayong magalit. At yan ay parte hindi lamang po ng sinabi ng Biblia. Yan din po sinabi ho ng ating konstitusyon. So wala pong problema. Diba? Yun ang malinaw. Wala pong problema na tayo po ay magalit. Be angry and do not sin. Yan po. Kung ang Biblia nga nagsasabi, ang Diyos nga nagsasabing be angry and do not sin. Okay lang maging magalit tayo. Sino itong si Castro na magsasabing bakit nyo iniinggan yung magalit ang tao? Hindi, kasi may mali eh. May mali kaming nakikita. Meron kaming hinaing sa gobyerno. Ano gusto nyo? Ang saya-saya. Ang saya-saya. 40 na ang bigas. Ang saya naman yan. Ang saya-saya. Ayos siya na. Okay yan. Panalo yan. Gusto namin yan. 40 na ang bigas. Gusto niyo ba ganun? Hindi pa pwede. Galit to eh. Kung ayaw ninyong magalit ang taong bayan, gawin niyo ho ang inyong trabaho ng maayos. Sumunod din ho kayo sa batas. Diba? PNP Chief Marvin, baka pati kami pigilan mo nang i-discuss to. At kung ano-ano nang isampa mo sa mga ano. Diba? Pipigilan mo kami? Dahil nasisira ang pangalan mo? Sira naman ako talaga noon pa. Doon sa ginawa nyo sa KOJC, hindi makakalimutan ng mga Pilipino yun. Na isang simbahan ninapastangan ng iyong pamumuno dyan sa PNP. Yes, you were not there. Pero ikaw ang responsible dyan. Mantakin mo simbahan, wawasakin nyo. May nahanap? Wala. Asan yung heartbeat? Wala. Akala ko ba may naririnig kayong heartbeat?
Ano yung patay na yon? Hindi nyo nahukay? Di ba? Kawawa naman yung heartbeat na yun. Dead bull na siguro yun by this time. Wala kayo nahukay eh. Oh. Huwag nyo nang ipaglaban na nahuli nyo si Pastor Kibuloy doon. Hindi. Isa po ang sumuko si Pastor sa isa. Malinaw na ho yun. Huwag nyo nang baliktarin ng istorya. Malinaw ho, sumuko si Pastor sa isap at itinurn over lang sa inyo. Huwag kayong sinungaling. Alam ng mga taga KOJC yan. Itinurn over lang sa inyo. 'Di ba? Yun ang totoo, pero isap po ang sumuko si Pastor at nasa labas, wala sa loob. Tapos dinala na lang doon sa may hanger malapit. 'Di ba ho? Yun ang katotohanan. Oh, PNP Chief Marbil, ikaw ang pinuno nito nung binastos ng PNP yung holy ground ng KOJC. Tapos this time, eto na naman ikaw. May iskandalo ka na naman sa busway. Ano na susunod? Tapos, okay lang. Maging masaya lang kami. Dapat nga, nagiging busy kayo. Ayusin yung peace and order ng Pilipinas. Yan dapat ang pinagkakaabalahan ninyo. Ano pinagkakaabalahan ng PNP ngayon? Usigin ang mga kalaban ng gobyerno. Oh. May balita kami diyan sa Negros na naman. Meron na naman daw planong gawin diyan. 'Di ba? Yan diyan ang focus nyo. O ito si ano? Pangalan nito si Torre. Oh, ano focus niya? Usigin ang mga vlogger. Sir, hindi nyo ba nakikita ang tindi ng crime sa Pilipinas? Yun nga sa social media, dami ng addict, hindi nyo hulihin yun. Yun ang hulihin ninyo. Ba't ang hinuhuli nyo yung mga vlogger? Diba? Hindi, yun lang. Ganun lang kasimple. Ang dami nagsashabu sa social media. Oh. Tapos ang huhulihin ninyo yung mga nagkikriticize sa inyo. Huwag ganun, huwag ganun. Mali yun. Mali yun. Mali yung ano. Oh, hindi ba? Ayun lang naman po.